at habag ng aming Panginoong Jesucristo, na kami po'y nilarapat, binanal, at ginawang katanggap-tanggap sa iyo, hindi po dahil sa aming sariling lakas, kundi po dahil po sa masagalang biyaya mo, Panginoon. Kaya po tatanggapin ang aming mga pagsamba sa oras pong ito ay by the blood of Jesus Christ that was shed on the cross of Calvary. Kaya po kami po ay tumatayo na merong confidence na sa lahat ng aming pagbuburi, ito po'y tinanggap ko na sapagkat makakalapit lamang po kami by the blood of Jesus Christ. And we declare that right now in this place, we are covered by the blood of Jesus. Kaya po aming pagsambay katanggap-tanggap sa inyong harapan. Salamat sapagkat ang aming po mga kasalanan ay pinatawad mo na. 1 John 1:9, if we confess, we agree, we say, acknowledgement na ang ginawa po namin kasalanan ay kasalanan at dapat hindi namin gagawin at uulitin. Kaya sa oras po ito, we confess the gracious work of Jesus Christ through the cross of Calvary. Kami po ay tinatawad mo na. At lahat ng gagawin namin sa araw po ito ay by the blood of Jesus, ay by the power of the cross, by the power of the finished work of Jesus Christ. Hallelujah. At salamat po sa aming pagsambang ito ay tinanggap po na. Hallelujah. Worship. Tumamba po tayo sa Panginoon. Ano ba magiging sitwasyon? O Diyos, ikaw ay lagi naroon sa katagumpayan. Kung masumalay na sa
salamat, Panginoon, sa iyong biyaya. Kaya kami nakakaawit na may buong kagalakan ay dahil sa iyong pagsagana at hindi magsupat. Nabiyaya mo, Panginoon. Hallelujah, Lord! Woo!
ako'y pinalaya. Salamat sa'yo, Jesus. Wagi ang biyaya, ako'y pinapaya. Salamat sa'yo, Jesus.
Jesus. Kapatid ang salbo ni Apostol Pablo sa unang Korinto, verse 23, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Jesus na labing 7 ng kaluluwa ay lumambot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat sa kanyang pinagpuputol at sinabi, ito ang aking katawan na pinagpuputol para sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. At kaya hindi naman ginawa kanyang saro pagkatapos na maghapon at sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo'y magsisinom sa pag-alala sa akin. Sapagkat sa tuwing kakanin ninyo ang tinapay ito at inumin naman ang saro, ay nahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa kanyang pagkamatay. Panalangin po natin ang mga elemento nito. Taas po natin ang tinapay. Sabihin niyo po, maraming salamat Panginoon sa tinapay na ito na sumisimbolo ng iyong katawan na nahirapan na bugbog na ipako sa krus sa Kalbaryo upang kami ay magsisigaling sa lahat ng aming karamdaman. Sa iyo pong lahat ng kapurihan. Sabay-sabay natin kainin at tinapay ito. Inabot at tulad ng taro. Maraming salamat po sa mga tatas ng ubas nito. Yung taro. Ang sinisibol Panginoon ang ipal ng dugo na tumigil sa krus ng Kalbaryo. At sa pamagitan ng Panginoon kami pinatawad ang linis at niligtas sa aming mga kasalanan. Salamat po sapagkat kami mga ginawa mo matulog Panginoon. Sa pamagitan ng Jesucristo na namatay sa krus ng Kalbaryo. Sabay-sabay namin inumin ang katas ng ubas na ito. Limig ko natin ang sa ubas na ito. Hallelujah. Magandang hapon po. Amen. Magandang hapon po sa bawat isa. So, batiin niyo muna po yung katabi niyo ng magandang hapon. Ayan. Mga magkakamukha. Oh. Amen. So, magandang hapon po sa bawat isa at napakabuti po ng Diyos na binigyan ako ng opportunity na mag-share ng salita po ng Diyos. At sabi ko nga po kay Mami kahapon, sabi ko, first time ko palang magtuturo, first time ko magsasalita sa ating mga tita, mga pinsan, so medyo kinakabahan. Pero ang Panginoon po ang kikilos sa hapon na ito. Amen? Sige po, kung meron po kayong Biblia, makipagbukas po kayo sa akin sa Awit 34 verse 1 to 3. So basahin ko po sa Tagalog, ang sabi po dito, sa lahat ng pagkakataon, si Yahweh ay aking pupurihin. Pagpupuri ko sa Kanya ay hindi ko papatigilin. Aking pupurihin Kanyang mga gawa, kayong naaapi, makinig at matuwa. Ang kadakilaan niya ay ihayag at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Tayo po ay sandaling manalangin. Hallelujah, aming Diyos na dakila at sagana sa biyaya. Maraming salamat po sa hapon na ito. Salamat sa aming pagsasama. Salamat sa iyong banal na Espiritu, O Diyos, na magtuturo at gagabay sa amin sa mga oras na ito. Salamat sa iyong buhay na salita na mabisa at magagamit upang magturo, magtama at patuloy na maggabay sa amin
kung paano kami mamumuhay bilang isang mga Kristiyano. Salamat, O Diyos, patuloy na Ikaw lamang ang maitaas. Ang pangalan mo lamang, O Diyos, ang madakila sa oras na ito. Sa iyo ang papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. So, ang ating pong paksa sa hapon na ito ay true worship exalts God. Amen? So, lahat naman po tayo, alam natin kung ano yung worship. Amen? Amen. Alam natin, napaka-common sa atin ng worship. So, ang worship po, sabi dito, yung tunay daw na pagsamba ay itinataas ng ating Panginoon. Amen? Amen. Sabi po natin, yung worship, ano po bang naiisip natin pag narinig natin yung worship? Kanta, di ba? May mga worship leader tayo, may mga worship team, merong worship service, yung ano pong gawain natin ngayon. So, minsan pag sinabi natin worship, ang una natin naiisip yung pag-awit, yung pagtugtog, yung mga kanta na para sa Diyos. Pero ngayong hapon po, alamin natin yun ba talaga ang ibig sabihin ng worship. Amen? So sabi po sa ating binasa sa awit 34, ang sabi po dito, merong tatlong mahalagang bagay na binanggit dito. Sabi, sa lahat ng pagkakataon, si Yahweh ay aking pupurihin. So hindi lang po sa masayang pagkakataon, maging sa hindi masyadong masaya. Sa lahat ng pagkakataon, si Yahweh ang ating pupurihin. Kaya hindi po nakadepende yung ating pagpupuri sa sitwasyon ng buhay natin. Amen? Amen. Hindi naman sa sinasabi natin na malungkot ako, hindi ako malungkot, magpupuri ako sa Diyos. Nababagabag yung puso ko, pero kailangan ko magpuri sa Panginoon. So hindi naman po natin pine-fake or sabi nga ng mga Gen Z, ginagaslight yung sarili natin. Kasi alam niyo po, kapag tayo ay malungkot, ang Diyos ang ating kagalakan. Amen. Kapag tayo ay mahina, ang Diyos ang ating kalakasan. Amen. Kung tayo po ay nababalisa, maraming pagkakataon po, maraming araw na nababalisa tayo na hindi natin alam kung bakit, pero alam niyo po ang Diyos ang ating kagalakan. Amen. Kaya sa lahat ng pagkakataon po ng buhay natin, kayang-kaya nating purihin ng Diyos dahil sa lahat ng pagkakataon, nandiyan ang Diyos sa atin. Amen? Kasama natin ang Diyos. Pangalawa, sabi dito, aking pupurihin kanyang mga gawa. So yung ating pong pagpupuri ay tungkol sa Diyos. Amen? Amen. So ang ating daw pupurihin yung mga gawa ng Panginoon. Hindi po ito pagandahan ng boses, hindi ito pagalingan ng pagtugtog. Ang ating pong dapat na, kumbaga, ang pinaka-teksto, ang pinaka-paksa, or yung pinaka-topic, yung pinaka-goal ng ating pagpupuri ay yung mga gawa ng ating Panginoon. Sabi sa verse 3, ang kadakilaan niya ay ihayag at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Amen? So ito po yung tunay na pagsamba. Sa lahat ng pagkakataon, base sa gawa ng Diyos at ang kadakilaan po ng Panginoon ang dapat na maihayag. Amen? Amen. So, ang kadakilaan daw po ng Diyos yung dapat na maihayag sa ating pagpupuri. So, sa hapon po na ito, meron po akong tatlong bagay na hinanda kung paano natin, sabi natin, true worship exalts God. Yung pagpupuri daw natin ay dinadakila ang Panginoon. Paano ba natin yung gagawin? Sabi po sa number 1, true worship is in spirit and in truth. Number 2, true worship is a lifestyle. And number 3, true worship is a life that exalts God. Amen? Amen. So, maiksi lang po, tatlo lang. So, number 1, sabi po dito, true worship is in spirit and in truth.
sa espiritu at sa katotohanan. Yun daw po ang tunay na pagsamba. Sabi po sa John chapter 4, basahin ko na lang po sa inyo, medyo maliit. Sabi dito, ito po yung panahon na kinausap ng Panginoong Jesus yung isang Samaritan woman. At nilinaw niya sa Samaritana na to kung ano ba yung tunay na pagsamba. Sabi sa verse 21, "Maniwala ka sa akin, darating ang panahon na sasambahin niyo ang Ama, hindi na sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi niyo kilala ang inyong sinasamba, ngunit kilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay nagmumula sa mga Hudyo." Sabi po dito, kilala namin ang aming sinasamba. Kilala po ba natin yung ating sinasamba? Amen. Amen? Kaya po una, ang ating pagsamba ay nakaayon sa pagkakakilala natin sa ating Panginoon. Amen? Amen. Alam niyo po, ang Diyos, may mga pagkakataon sa buhay natin na akala natin on the darkest days of our life, hindi natin kasama ang Diyos. Pero alam niyo po, magpapakilala at magpapakilala ang Diyos. Nung konting sharing lang po, pero walang iiyak ha. Nung panahon po na nawala ang dad, doon ko po nakilala na ang Panginoong Jesus ay parang, sabi nga po, siya ay kagaya natin, naging tao siya. At naranasan niyang mawalan din. Naranasan niyang mawala yung kanyang kaibigan. Sabi nga doon, tumangis ang Panginoong Jesus. Kaya sa kawalan po natin, doon sa grieving process na yan, nandun pa din ang Panginoon. May makikilala mo pa din ang Panginoon na kasama ka pa din niya. Amen? Hindi po natin maiisip yun kung hindi tayo nawalan kasi pag nabasa natin sa Biblia, okay na matay yung kaibigan ng Panginoong Jesus dito sa verse na to at tumangis siya. Ang alam lang natin, yung Jesus wept, yun na yung pinaka-mixing verse sa Bible. Pero pag dumating ka sa ganong sitwasyon, napakahalaga pala nun. Doon mo pala makikilala ang Panginoon sa iba pang, kumbaga sa ibang aspect, sa ibang character pa niya. Kaya napakahalaga po bilang mga Kristiyano na pinabasa natin yung ating mga Biblia. Kasi doon natin makikilala pa ang ating Panginoon. Amen? Yung ating pong pagsamba ay nakaayon sa ating pagkakakilala sa ating Diyos. Kung alam natin na ang Diyos ay ang ating provider, yun yung ating pagpupuri. Amen? Amen. Kung alam natin na ang Diyos ay ang ating Savior, ang Diyos ay ang ating Ama, kung alam natin yung pag-ibig ng Diyos, yung biyaya ng Diyos, yun yung magiging dahilan, yun yung magiging basis ng ating pagpupuri. Kaya po ang pagpupuri ng isang Kristiyano, hindi yan, kumbaga hindi siya boring. Hindi mo yan makikita na, oh, praise the Lord, ganon. Kasi meron siyang dapat pinaghuhugutan. Amen? Amen. Ang pinaghuhugutan niya yung mga ginawa ng Diyos sa buhay niya, yung mga pangako ng Diyos, yung kabutihan ng Diyos. Yun po yung basis ng ating pagsamba. Amen? Amen. Sabi po, ang ating pagsamba, sabi, verse 23, "Subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga, ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ganyan ang uri ng pagsamba ninanais ng Ama. Sa Espiritu at sa katotohanan." Sabi po natin sa Espiritu, ano bang ibig sabihin ng pagsamba sa Espiritu?
Tayo po, nung kinilala natin, tinanggap natin ang ating Panginoong Jesus, tayo po ay pinanganak na muli. Amen? Amen. Kaya po tinatawag, di ba, na born again? Hindi ito religion, kundi ito yung nangyari sa atin. Pinanganak na muli, sabi dito, ang lahat, sabi po sa John 1 verse 12, ang lahat ng tumanggap, ang lahat ng naniwala sa Kanya, sa ating Panginoon, ay binigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Hindi who were born not of blood, nor of the will of the flesh, or of the will of man, but of God. So yung mga tumanggap po sa ating Panginoong Jesus, yung nanampalataya sa Panginoong Jesus, sila ay pinanganak na sa Espiritu. At sila yung makakapagpuri sa Diyos sa Espiritu. Amen? Amen. Sabi po sa katotohanan, ano ba ang katotohanan? Sabi ng Panginoong Jesus, I am the way, the truth, and the life. Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Sabi po sa Colossians 1 verse 5, because of the hope laid up for you in heaven, of this you have heard before in the word of the truth. Ano yung word of truth? Ano yung katotohanan? Yung mabuting balita ng kaligtasan. Amen? Kaya pag sinabi po natin, purihin sa katotohanan, yung ating pong pagpupuri ay nakatuon sa ating Panginoong Jesus. Walang ibang tinataas yung ating mga pagkanta. Walang ibang tinataas yung ating pagtugtog, kundi ang Panginoong Jesus. Amen? Amen po ba? Amen. Amen. Pangalawa po, sabi dito, true worship is a lifestyle. Sabi po sa Romans 12 verse 1, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba nyo sa Diyos. So ang ating pong pagsamba, yung ating pagpupuri, hindi lamang yung ginagawa natin tuwing linggo. Hindi lang yung pagsimba natin, hindi lang yung pagkanta, pagsayaw, pagtugtog. Sabi po dito, ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay. Yung buhay po natin mismo, yung araw-araw na ginagawa natin, yung lifestyle natin, yan yung tunay na pagpupuri natin sa Diyos. Sabi po dito, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin. So yung habag po ng Diyos, yung biyaya ng Diyos, yung pag-ibig ng Diyos na naranasan na po natin, yun yung dahilan para po tayo sumamba. Amen? Amen. Sabi po, ang mga taong nakaranas ng pagmamahal, makikita mo sa kanila yung pag-aalakan. Yung mga taong pinatawad na, yan yung mga taong malaya ng sumasamba sa Diyos. Amen? Amen. So, ang ating pong pagsamba ay yung pag-aalay natin ng ating buhay. Living sacrifice. Sabihin nga po natin, living sacrifice. So, ang buhay po ba natin panglinggo lang? No! Ang buhay ba natin pang worship service lang? So, hindi po. Kaya ang pagpupuri po natin yung araw-araw nating buhay. Lahat ng ginagawa natin. Kung paano tayo mamuhay sa loob at sa labas ng simbahan, mapalinggo man yan, Lunes, yan yung ating pagsamba sa Diyos. Isa pa po sabi dito, banal at kalugod-lugod sa Diyos.
At alam po natin na dahil sa biyaya ng Diyos, ginawa niya tayong banal at kalugod-lugod sa Kanya. Amen? Amen. Di ba po, ito yung pinakamagandang regalo na natanggap natin sa Panginoon. Na tayo'y naging banal, tayo'y naging matuwid dahil sa biyaya ng Diyos. Pangatlo po, sabi dito, true worship is a life that exalts God. So alam na po natin na yung ating pagsamba, hindi lamang yung ginagawa natin sa loob ng simbahan, kundi yung buhay natin. Sabi sa Romans 12 verse 2, kaya huwag na kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan nyo ang Kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa nyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Napakalinaw po ng sinasabi, huwag na kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Kung yung worship po natin ay yung buhay natin, kaya ang sabi dito, huwag ka nang makiayon. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka nang makiayon. Iba ka na. Amen. Dahil tayo, ang buhay natin ay para na po kay Kristo. Amen? Amen. Sabi sa 2 Corinthians 5:17, wala na ang lumang pagkatao, siya'y bago na. Amen? Amen. Sabihin niyo sa sarili niyo, ako'y bago na. Ako'y bago na. Ayun. Sabi sa John 1 verse 12, lahat ng tumanggap sa Panginoon ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Amen? Amen. Lahat po tayo anak ng Diyos. Amen. Amen. Sabi po sa Pilipos 3 verse 20, tayo daw ay mga citizen of heaven. Mamamayan na ng langit. Amen? Amen. Tayo po ay nandito lamang sa lupa. Para tayong sabihin na natin yung mga Amerikano, yung mga, natawag nila doon, AFAM, na nandito sa Pilipinas. Makikita po, marami po yan sa BGC, sa Makati. Kita mo sa itsura nila na hindi sila Pinoy. Matatangkad, mapuputi, matatangos ng ilong, at talagang mukhang Amerikano sila. Pero nandito sila sa Pilipinas para magtrabaho. Ganon din po tayo. Hindi na po tayo taga-mundo. Taga-langit na tayo. Amen? Amen. Kaya dapat, kung ano yung ating ginagawa sa langit, yun yung nakikita sa atin. Sabi doon, huwag ka nang makiayon sa takbo ng mundong ito. Kumbaga parang parang doon nga sa AFAM, ang sinasabi nila, ang language nila ay English. Kaya nila pag-Tagalog, pero paslang, okay? Minsan hindi natin masyadong maintindihan, di ba? So tayo, bilang citizen of heaven, yung language po natin iba na. Amen? Amen. Hindi na tayo taga-complain. Taga-thank you na tayo. Taga-appreciate na tayo. Hindi na tayo taga-puna. Hindi na tayo nag-judge ng kapwa. Amen? Amen. Kasi tayo ay gracious ng mga tao. Amen? Amen. Iba na. Iba ka na. Iba na ako. Lagi po nating alalahanin na iba na tayo. Yung buhay natin ay hindi na para sa atin. Yung buhay natin ay buhay na para sa Panginoong Jesus. Amen? Amen. At darating po ang araw na uuwi na rin tayo sa langit. Excited po ba kayo? Amen. Excited lang pero hindi pa. Hindi pa tayo nagmamadali.
Amen? Hindi pa naman nagmamadali. So, ang tunay po na pagsamba through worship is our life glorifying and exalting God. Sabi po sa Galatians 2 verse 20, kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay ginabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. Amen? Amen. So, hindi na po tayo yung nabubuhay, kundi ang Panginoong Jesus na. Ang kalakasan natin, hindi na galing sa ating pisikal na katawan. Ang kalakasan natin ay galing sa Diyos. Yung sabi ng Biblia, mahalin mo yung kapwa mo. Diba? Kahit kaaway mo, dapat mong mahalin. Kasi alam niyo po, yung pag-ibig na yun, hindi na yun galing sa atin. Galing na yun sa Diyos. Sabi sa 1 Corinthians 10:31, kaya nga, kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Sa lahat po ng gagawin natin, sa mga sasabihin natin, bago tayo magsalita, isipin natin, ikararangal ba ito ng Diyos? Yung ating mga ginagawa, ikararangal ba ito ng Panginoon? Sabi natin kanina, tayo ay anak ng Diyos. Naniniwala po ba kayo na kayo anak ng Diyos? Yes. Di ba may sinasabi, like father, like son? Kung ano yung tatay mo, ganun ka. Kaya yung pag-ibig po ng Diyos sa atin, yung tinanggap natin na pag-ibig ng Diyos, yun yung dumadaloy sa atin. Yung biyaya ng Diyos na tinanggap natin, yun na yung nagagamit natin para maging gracious din sa ibang tao. Lagi po natin tatandaan kung sino ang tatay natin. Ang tatay po natin ay hari ng mga hari. Kaya nga kung meron tayong pangangailangan, sabi doon, huwag tayong mag-atubiling lumapit sa Panginoon. Humingi. Diba? Huwag na tayong mahiya. Dahil ang Diyos po ang ating Ama. Amen? Amen. Hallelujah. Kaya po, ang true worship is our life glorifying and exalting God. Hallelujah. Tayo po ay dadako na sa ating gawain ng pagbibigay sa Panginoon. Grabe po ano. Sobrang ang saya, pero ano, may tears of joy, grabe. Salamat sa Panginoon, sa biyaya ng Diyos sa buhay ng bawat isa, sa ating pamilya. Grabe. Siguro kung sino man yung nakakita sa atin, nakikita tayo ng Mami Daddy, ng Ate Bunso, ni Tiche, ni Kuya Andy. Grabe. Grabe yung saya nila na makita yung pagkakataon ng dito sa pamilya natin. Ayun. Tayo ay dadako na sa ating pagbibigay. Itaas sa atin yung ating mga blue envelope, yung ating opening. Hallelujah, Jesus. Ama naming Diyos, marami pong salamat, Ama. Natunay po, Ama, sa kabila po ng mga dumadating na kasuliranin sa aming mga buhay. Tunay po, Ama, na hindi mo kami pinabayaan, iniiwan, O Diyos. Hallelujah, Jesus.
Lord, salamat po, Ama, na kaya po kami makakapagbigay sa iyo, Lord, dahil ikaw po ang unang nagbigay at nagmahal sa amin. Maraming pong salamat po, Diyos, sa iyong mga anak, Panginoon, na magkakaloob sa iyo. Alam namin, Panginoon, na ito, Lord, ay binalik mo na sa amin dahil ito po sa aming mga pangangailangan. Maraming pong salamat, Ama, sa iyo po ang lahat ng papuri, masasalamat, pagsamba at pagkiwalhati sa takot na pangalan ng Lord at kasi Jesus. Amen and Amen. Amen. Hallelujah. Sige po mga modern day Macedonian. Sige po ang bigay sa kayo. Amen. Praise the Lord. Ang ganda po na pinag-usapan natin through worship that exalts God. Pero alam niyo po, never and ever makaka-worship po tayo ng totoo kapag hindi po natin naranasan yung kapanganakan muli. And I don't want to assume that all of us may personal na pong relasyon sa Panginoon. Lahat po ay nilikha ng Diyos pero hindi po lahat ay anak ng Diyos. Ang sabi ko sa 1 John 1:12 kanina, ang binigyan lang ng karapatang maging anak ng Diyos ay ang lahat ng nanampalataya kay Jesus. At ang sabi sa Romans 10:9 and 10, na kapag ipinahayag ng ating mga labi na si Jesucristo ay Diyos at naniwala tayo sa ating mga puso na siya'y binuhay namang muli, tayo po'y naliligtas. The gospel and the salvation is very simple. Kaya po lang niyo po kung totoo po tayong mananampalataya ngayon, natatanggapin po ng Diyos sa ating puso ang Panginoon at maniniwala tayo sa tinapos niyang gawa. Dahil wala po tayong ibang pag-uusapan dito. Maraming iba po sa atin, we came from different churches, but here in our church, we always preach the done message. Everything was already done. It was done. Wala po tayong maitaragdag dun sa tinapos na gawa ng Panginoon. Wala kailanman. Hindi partnership ang kaligtasan na gagawin natin sa pananampalataya and then God gave the grace. No! It's all by Him and through Him and all for the glory of God. Kaya po ang ating kaligtasan, wala po tayong may pagmamalaki. Yun lang po yung kaya namin ipagtubig sa ating lahat sa oras dito. Kaya tumayo po tayong lahat. And church, alam mo po kung mga nakatanggap na po kayo still, let us usher these people na gusto pong tanggapin ng Panginoon. Manalangin po tayo, Panginoon. Sumabay po kayo, Panginoon. Nagpapasalamat ako. Narinig ko ang mabuting balita na mahal mo ako, na ikaw ay namatay sa krus ng Kalbaryo upang maligtas ako. Inaamin ko po na ako'y makasalanan, na ang buhay ko ay dapat pupunta sa impyerno. Ngunit, dahil sa mayaman mong biyaya, gusto mo akong iligtas sa oras na ito. Sinasabi ko kung ikaw ang aking Panginoon at sa sarili ko sa kapagligtas, maging Panginoon ka ng aking buhay mula sa oras na ito at sa mga susunod na mga panahon. Salamat po sapagkat sinulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Ikaw po ang maghari sa aking buhay ngayon, maging sa aking pag-iisip, maging sa aking kilos at gawa. Ikaw po ang aking dalangin